Thank you. Medyo palakpak para kay Jane Santos. Yan! Good morning! Good morning! Kumusta na kayong lahat? Payaman ba o payaman na? Alam mo, nakakatawa, di ba? Ang lakas ng ulan, matraffic, pero nandyan pa rin kayong lahat. Kaya, deserve nyo ngayon ang pinakamaganda. Believe me, ha? Isa sa pinaka-exciting na topic ngayon pag-uusapan. Ano yun? Tanong nyo kung ano yun? Ang pag-uusapan, paano ka maging milyonaryo sa negosyo. Maganda ba? Ganun ang pag-topic natin? So, para maging masaya ang ating presentation, gusto ko lang makapag-cooperate, okay? Pag may tanong, sagot lang kayo, ha? Pag medyo nakakatawa sinasabi ko, tumawa naman kayo, okay? Para di ako mawawa, di ba? Pag gusto mo malakpak, dapat pinakamalakas sa palakpak ang bibigay mo. What do you notice? Kapag pumapalakpak, sumasaya ba? Parang may celebration? Alam mo, kahit maraming tao, kapag walang reaksyon, kapag malungkot, walang napalakpak, hindi maganda ang magiging kalabasan ng pag-uusapan. Kaya ngayon, uumpisahan ko ang aking topic sa isang tanong sa lahat. Importante ba na kayong lahat ay nandito ngayon sa kwartong to? Yes! Doon pa lang, gusto kong umpisahan sa pasasalamat. Okay? Salamat kasi kanina si Ariel Garces, Kanina si Ariel, kausap ko, sabi niya, Brad, sir, grabe ang biyahe ko, 5 oras ako nagbiyahe para makarating sa head office. Alam niyo, kay City po, no, si Ariel Garces po, isa sa mga top earner natin yan, isa sa mga committed na leader, pero hindi siya nagkasawa na umattend ng mga trainees. 5 oras, hindi biro yun. Tapos kung isipin mo, yung pag-usapan ngayon, malamang na master na yan ni Ariel. Malamang pag-usapan ngayon, ginagawa na niya, at malamang tinuturo niya pa rin. Kaya ako mismo personally, gusto kong pasalamatan, hindi na si Ariel, lahat kayo na umaattend ng ating training ngayon. O ngayon, ang tanong, kayong lahat ba, meron ba kayong mga dapat ipagpasalamat sa araw na to? Yes! Minsan may mga tao sumasagot, yes! Meron kami dapat ipagpasalamat. Ang tanong, ano kaya yun? Ano ang dapat mong ipagpasalamat ngayon? Masalamat dahil ano ba nandito ngayon sa opisina nito? Training. Pasalamat kasi itong office na to, ang pag-uusapan, magkaroon ng realidad ang ating mga pangarap. Kasi maganda yung pinag-uusapan mo isang bagay, alam nyo kung saan papunta. Hindi masaya, minsan kasi, may mga oras kang ginagawa, may mga lugar kang pinupuntahan, nasasayang lang ang oras eh. Dito, 100% mahikinabang kayo, kaya dapat mo ipagpasalamat yun. So tingin mo, habang binibidyo mo ako, anong dapat pagpasalamat mo? Salamat sa opportunity na to. Ano meron dito? NDO. Tama, di ba? Dapat pag-usapan daw yung NDO. Ano ba pinag-usapan sa NDO? The how and why of the business. Kasi maraming mga tao gusto yumaman, pero hindi naman alam ang gagawin. Dito, ituturo yun. Paano gagawin? Ano yun naman yung why? Dito, ituturo sa iyo kung bakit kailangan mong gawin ang negosyo. Sa tingin mo, ano kayo dapat pagpasapat mo sa araw na to? Kasi first timer siya, di ba? O, ikaw. Sir, dito po kayo na magtuturo sa amin. Magbabago yung buhay. Nandito ako para magturo sa inyo. Guess mo si Brother? Okay, palagpakan. Ang pangalan mo, Brad? Dan po. Medyo palagpakan mo si Dan? Salamat, Dan. Unang-una, isipin nyo kasi kapag pinagbigyan mo yung tao nag-advise sa iyo, papasalamatan mo yung nag-advise sa iyo, di ba? Pero dapat ang pasalamatan, hindi lang yung nag-sponsor sa iyo. Pasalamatan mo yung sarili mo. Kasi naging open-minded ka. Maraming mga tao gusto maging successful, pero pag may opportunity, ayaw naman gawin. Kaya ngayon pa lang, Dan, salamat. At binewelcome ka namin sa ating kumpanya. Alam namin, salamat kasi. Bawat sa inyo, na-attend lang ngayon, time will come, lahat kayo ay papasalamatan. Hindi na ng pamilya mo, kundi mga kaibigan ninyo. Bakit? Because of you, nagbigay kayo ng pag-asa sa maraming tao na pwede palang gumanda ang buhay nila. Nagiging channel of hope kayo. Ano ba yun? Ano ba yung dapat yung magpasalamat? Nagising, sir. Nakakatawa pag-usapan, di ba? Pasalamat ka kasi nagising ka pa sa araw na to.
Kasi yung pagising para sa umaga, malaking pasalamat na yun eh. Kasi nabigyan na ng panibagong buhay. Kung maganda yung mga nakaraang linggo, nakaraang buwan ninyo, thankful kayo sa mga dumating na mga biyaya, ito yung araw na dapat mo mas lalong ipagpasalamat. Kasi mula nung nagising kayo ng umaga, ngayon ay gabi na, tama, ang dami na magandang mga blessing nangyari sa'yo. Ipagpapasalamat yun. Ipagpasalamat, paano mo may babalik sa tao ipagpasalamat? Ladies and gentlemen, kaya tayo meron training ngayon. Everyday meron training, isang way, ako mismo personally, para pasalamatan din yung mga tao, yung mga kaibigan, yung mga distributors na until now, nagtitiwala pa rin sa ating kumpanya. Salamat sa lahat. Ang pinapapasalamat sa inyo ngayon, bibigyan natin ng direksyon. Kasi alam ko lahat iba sa inyo, pumapalakpak, may mga first-timer dito. Taas yung kamay ng mga first-timers, maliban tindan. Lahat ng mga first-timer. Sige lang po, okay lang po. Pwede ba pinakamalakas sa palakpak sa mga first-timers? Kasi pag first-timers kayo, alam ko ang paramdam ng mga first-timer. Yan po yung nag-o-observe. Yan po yung hikiramdam. Anong pag-uusapan? Anong gagawin? Tama? Ito ba may kabuluhan? Makasayang kaya ang oras ko o hindi? Ngayon pa lang, 100% po. 100%. Paglabas yung mamaya sa kwartong to, magpapasalamat kayo ng todo sa taong nag-invite sa inyo. Kasi marami kang mali-realize. At kapag first timer kayo, hindi nyo pa alam ang kabuuan ng negosyo. But for me, gusto nyo ba maging successful sa buhay? Yes! I-define muna natin ang success. Kasi akala ng tao, pag ikaw ay naging multi-millionaire, successful ka. Totoo naman yon. Kung pag-uusapan yung resulta, pera, material things, at yun ay nakuha mo, successful ka na. Pero maliban sa mga material things, hindi lang yun po ang magpapatunay na kayo successful. Alam niyo po ba, na magbago lang ang pananaw mo sa buhay, maging positibo ka lang, mabigyan kayo ng pag-asa, yun po ay success na. Kaya ngayon pa, kayong lahat ay binabati ko ng congratulations kasi ngayon pa lang may successful na kayo. Kayo with me. Hindi ito para lang presentation, ito is more on kwentuhan. Masarap ba makapagkwentuhan? Yes! Alam mo ang tao kapag mga seminar pag-uusapan, inaantok, tinatamad. Pero pagkwentuhan, lalo pag buhay na may buhay, nagigising. Kapag mga chismis, nagigising. Eto, kwentuhan. Pero ang kwentuhan natin, may kutaturan. Tama? Kwento-kwento lang ngayon. Kwento-kwento. Tapos after mga ilang buwan, ilang taon, kwenta-kwenta na. Magkukwenta ka na kung ano ang kinita mo sa global. Nabalitaan nyo ba? Tanong to. Nakabalita ba kayo na maraming yumaman sa global? Yes! Na nagkaroon ng kotse? Yes! Nakapag-travel? Yes! Nakatulong sa pamilya? Yes! Mayroong naging healthy? Tama? Yes! Nakabalita ba kayo gano'n? Yes! Tanong, gusto nyo ba mangyari sa inyo yun? Yes! Ang tanong, paano mangyari sa inyo yun? Kailangan mo lang gawin yung mga ginawa ng mga nauna. Ang maganda rito, meron ng pattern. Pagsabi nga pattern, madali na ito kapag na-master mo. Alam mo isang pattern, I still remember, nung medyo, siguro mga 10 or 15 years ago, merong kinagigiliwan yung mga kababaihan. Ang tawag po doon is cross-stitch. Pamilyar yung cross-stitch, ma'am? Yes. Sa mga kabataan, alam mo, hindi nyo alam yun eh. Isang tela yon, tapos merong drawing na papel, yung papel na yun susundan mo. Para nagbuburda-burda ka. Tama? Nung unang ginawa yun, cross-stitch na yun, 20 years ago siguro to, more than 20 years. Sa bahay namin, yung asawa ko si Annie, sabi ko, ano yan? May isang papel, may isang tela, tsaka maraming klase ng sinulid, iba-ibang kulay. Sabi ng asawa ko pa, magko-cross-stitch ako. Ano yung cross-stitch? Ang gulo-gulo ng tela, dami-dami mga sinulid na yan. Ang gulo-gulo. Basta maganda to. Hindi siya pinapansin. Tapos, after mga ilang linggo, after few months, natapos yung cross-stitch, ang ganda. Tapos, ipine-frame ng misis ko. Yung lagay sa wall namin. Sabi ko, wow! Ang ganda nito ah. Saan to galing? Magkano bilhin mo dyan? Pa,
Ako ang gumawa niyan. Yan yung cross stitch ko. Sabi ko, paano mo nagawa yan? Ang ganda naman. Naalala mo, Papa, nung una, may nakita kang papel, tela, at maraming sulit. Yun yung cross stitch ko. Ito yung pattern. Kaya ako napaganda yan kasi merong sunundan. May pattern. Kung walang pattern, hindi mabubuo na maganda yung design na to. Are you with me? Yes. Itong ating training ngayon, kaya kami lagi excited kasi para ka maging successful, kailangan mo merong susundang pattern. Pag merong nauna, may kasunod. Paano pag wala kayong idea? Okay lang. Kasi bibigyan ka namin kayo ng pattern. Ang gagawin mo lang, susundan lahat ng itunuturo sa iyo. Kapag sinundan mo yun, hindi good luck ang bati ko. Again, congratulations. Are you with me? Ano yung pattern? Umpisahan natin. Kanina, nagtanong sila, gusto yung maging successful. Karamihan malamang sa inyo, kaya umaatin sa negosyo ito kasi may mga pangarap kayo. Tama ko ba yun? Yes. O umpisa natin, may mga pangarap pa kayo? Yes. O mabuti na yung maliwanag. Tama? Kasi ang kilos mo dito ngayon, Dan, depende sa pangarap nyo eh. Malaking pangarap, big dreams, big resulta. Tama? Small dreams, small result. No dreams, no result. Correct? Gusto mo magandang ng resulta? Yes! Ang mga pangarap, pwede makuha? Yes! Para pangarap daw ay makuha, kailangan kumikita ng pera. Totoo ba yun? Yes! O pera ang pag-usapan natin. Kasi pag pera ang topic, minsan may mga taong, para bang tumataas yung iba yung dating. Puro pera. Alam niyo sa mga training sa ginagawa ko, kapag umikot sa buong Pilipinas, tapos ang topic ko yung marketing plan, yung pera, minsan may gigibit balikat. Alam mo, ang kumpanya nyo, parang ayoko sumali dyan. Bakit? Puro kayo pera-pera eh. Mga materyosong tao kayo. Mga mukhang pera. Tama? Masakit daw pa kayo yung mukhang pera eh. Pero tanong, ang pera ba importante? Yes! Oo naman. Alam nyo ba, mga 70 to 80% ng dahilan kung bakit naghihiwalay mag-asawa kung dahilan? Pera. Nagawang mga magulang, issue, pera. Pag-isip pa lang, pinag-usapan, pera. Breakfast, matrikula, kuryente, tubig, pamaling. Correct mo ba yun? Yes. So, ang pera importante. Tama? Importante ang pera? Yes. Mga mukhang? Hindi, mukhang negosyante. Sabi sa akin, Hoy, okay lang, kahit walang pera. Sa panahon ngayon, importante ang mga pamilya nagmamahalan. Tanong, mahal niyo ba ang pamilya ninyo? Yes. Oo naman, importante nagmamahalan, pero hindi po sapat ang pagmamahal. Imagine mo, 7 anak mo. 7 anak mo, tapos isang linggo hindi kumakain. Nalapi sa'yo, itay, gutom na kami. Ikaw naman, mga anak, gutom na ba kayo? Huwag kayong mag-alala. Ako din. Come to Papa, group hug. Mahal ko kayo. Tama? Alam sa tawa yun eh. Alam niyo ba ang pera ay may boses? Sa bahay, kung sino ang may pera, siya ang may boses. Pag may problema sa bahay, hindi hinahanap ang matalino. Hindi hinahanap ang panganay. Ang hinahanap kung sino may pera. Imagine mo yung bata may sakit. Uy, grabe si Junior may sakit. Tuwagin mo si Kuya, dali. Matalino siya. Walang ganun. Pag sa bahay mayroon sakit, tatawagin ko sino may pera. Yan. Alam niyo yung salitang financial freedom? Lahat kayo ay malaya, mamasyal. Pero wala kayong layang bilhin ang gusto nyo. Ang desisyon nyo, laging depende kung magkano ang laman ng wallet. Diba? Kayo ba'y nakakain na sa restaurant? Yes. Yung hindi sumagot, alam niyo ba yung restaurant? Ano sagot naman kayo, di ba? O kapag nasa restaurant, kayo excited. Kapag nasa restaurant, meron bang tinatawag na menu? Yes. Sa menu, saan ka tumitingin? Sa kaliwa o sa kanan? Saan? Saan? Ano ba sa kanan? Presyo, grabe! Ang sarap to steak! Ito yung favorite ko. Nakita yung presyo. Naku, baka hindi mo matunawan. Totoo? Tapos yung anak mo,
Mami, daddy, gusto ko ng fried chicken. Ang fried chicken, nakita yung presyo. Naku, anak, makolesterol yun pala. Totoo. Kayo ba nakakain sa Jollibee? Yes! McDonald's? Yes! Chowking? Yes! Kayo ba nasa counter? Yes! Kapag nasa counter ka, nakatingin ka sa counter. Ang tagal, nakatingin. Ano yung hinahanap mo? Pinakamasarap na pagkain o yung value meal? Totoo? Magandang ko pa, oh. Ano masarap dito? Kinukumpit mo. Alam mo ng pita ko, 30 pesos lang. Ito ba yung deserve nyo ang gandang buhay. Sa mga barkada, mga kalakihan, pag magkakasama yan, obserbahan nyo. Pag mga lalaki nagkakainuman, obserbahan nyo kung sino yung walang pera, siya ang tagabili ng yelo. Utusan. Tama. Talo ang gwapo. Talo ang matalino sa may pera. Bihira-bihira yung gwapo na, may pera pa. Yeah! Ang tawag doon, yabang, di ba? Alam mo yung reality, pag ang tao may mga pangarap, gusto mo ng house and lot, kotse, savings, travel, ano yung milyon-milyon ang halaga nun? Alam mo ba yung pangarap nyo gano'ng kalaki? Milyon-milyon ang halaga. Pero ang income mo, ganyan kaliit. Paano magkakasya ang malaking pangarap sa maliit na income? Kaya minsan, ang tao binabalikan nila. Yung pangarap nila ang pinapaliit. Pinagkakasya kung anong meron tayo. Di ba may nakasabihan, pag may siyang kumot, matutong? Ba't hindi mo lang kaya ng kumot mo? Baka kailangan mo tissue, lamig o ginaw. Ladies and gentlemen, kaya kayo dito ngayon sa aking training. Hindi para palitin ang pangarap. Palaki ng pangarap at papalakihin ang income. Tama? Kanina, ang tanong ko sa inyo, marami ba ang yumaman sa ating company? Yes! Ngayon, pag malaki ang income ninyo, yung pangarap, pakonti-konti, magkakaroon katotohanan. Are you with me? Yes! Pag nagtaas ang bilihin, apektado. Sino? Yung taong ang sweldo hindi gumagalaw. Kapag lumataki ang mga presyo ng bilihin at ang income mo ay mababa, doon ka nagkakaproblema. Karamihan ngayon, sa mga top earners, sa mga seryoso ay global, hindi nakapansin ang taas ng bilihin. Kasi mas malaki ang kinikita nila. Gusto yung malaki ang kinikita ninyo? Paano gagawin yan? Ang sabi natin, sa marketing plan, may mga dreams tayo, correct? May mga dreams tayo, kailangan kumikita tayo ng pera. Sa global, para kumita ng pera, lahat mag-uumpisa kanino? Sa iyo. Pakisabi nga, sa akin mag-uumpisa ang swerte ko. Sa akin mag-uumpisa ang swerte ko. Sa akin mag-uumpisa ang pag-asenso ko. Sa akin mag-uumpisa ang pag-asenso ko. Ang global ay negosyo ko. Ang global ay negosyo ko. Yan. Ito pala, kung ano ang magiging resulta mo, ikaw ang gumawa niyan. Pag ikaw naging successful, thankful ka lang sa company. Pero ikaw ang gumawa ng result mo. Pag wala kang nakuha ang resulta, walang dapat sisihin kung di ikaw. Correct? Kasi pag ikaw ito, ang gagawin mo lang, lahat daw dapat ng tao nakapaligid sa'yo. Kilala nyo man o hindi, kailangan iimbitahan. Kailangan i-share mo yung opportunity. Tulad ng pag-invite kay Dan, di ba? Kilala o hindi kilala, online or offline, kailangan mag-invite ka ng tao. Ang tawag natin doon, yung mga case system mo. Classmate, kumare, kumpare, kaopisina, katrabaho, kanegosyo. Tama ba yun? Yes. Yung mga tao yan ang iimbitahan ninyo to share the opportunity. Tama? I-share mo yung opportunity, ang AIM Global, ang company, ang product, ang system. Tanong, maganda ba ang negosyo natin? Yes. Pag isang bagay maganda, automatic ikinukwento nyo. Yes. Pero this is the reality. Kapag nagkukwento kayo, you're very excited, ang taas ng belief mo. Pero kung sinong tao na inaasahan mo, nasasama, sasali, susuporta, sila ang number 1 na kontrabida. Correct? Kaya kanina, ang gandang topic, may mga pangarap ba? Yes! Gusto ng kotse? Yes!
Pero bakit nawawala ang karamihang tao? Kasi sabi nung mag-i-invite eh. At kapag nag-invite ka, hindi lahat maniniwala sa'yo at marireject ka. At kapag na-reject ka, sabi mo, grabe, ang hirap pala. Tama? Kaya ang first na dapat nyo malaman dito, normal ang salitang rejection sa negosyo. Yan ay nakadikit na. Kaya meron training para ipamukha, ipaala sa lahat, hindi masama ito. Hindi ito kontrabida. Ito nga ang magpapayaman sa'yo. Kaya ka nare-reject, kaya nag-i-invite ka. Kung ayaw nyo ma-reject, may solusyon. Huwag kang mag-invite. Grabe, laki ng grupo ko. Pati laki inibitahan. Hindi mangyayari yun. O ngayon, ang nagpapahira sa mga distributor ay distributor din. Kasi pag inibitahan mo at ayaw mo, huwag niyong pipilitin. Ang gagawin niyo lang, hanapin yung mga taong interesado. Alam niyo ba wala ka pa sa global, kayo ay nare-reject na? Yes. Tama ba yun? Yes. Wala ka pa sa global, ilang beses sa kayo na-reject. Meron pain? Normal, may pain sa rejection. Pero paano niyo one good thing about pain, sabi nga ni G.I. Jane, tama, si Demi Moore dati, one good thing about pain is you know that you are still alive. Pag nasaktan ka, may maganda palang kapalit yun. Imagine wala kayong pain. Imagine wala kang pain. Magis niya. Nagluluto ka. Nakababad yung kamay mo sa kumukulong tubig. Wala kang pain. Ay, bus ng kamay mo. Diba? Yung wala kang pain, nakaupo ka, kinakain ng aso yung paa mo, di mo alam. So maganda yung pain. Ang rejection, parang may pain ka din yan eh. Kaya lang tatanggapin ninyo. Kunin ko ba yun? Yes! Ano yung rejection? Parang ganito lang yan eh. Alam niyo yung balot? Yes! Sumisigaw ng balot? Yes! Balot! Diba? Tapos magtanong ka, may penoy kayo? Opo. Bakit balot lang? Inisigaw mo. Di ba yung mga balot sumisigaw? Balot! Marami ang nakakarinig sa mga balot. Pero hindi lahat ay bumibili ng balot. Pero bago pa lang magmadaling araw, yung balot ay nauubos. Napapasin nyo? Wala siyang pakialam kung may bibili o wala ng kanyang paninda. Basta trabaho niya lang, sumigaw siya. Bago magmadaling araw, ubos ang balot. Paano yan? Kung kayo magkabalot, ang daming tao. Baka pag sumigaw ako, baka ako gulpihin. Ang gagawin ko na yun, balot. 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 Wala makakarinig. Tama? Wala naman tao eh. Huwag ka na mag-speak up. Maglakad ka magdamag. Hindi mauubos yun kasi hindi alam tao na yung balot. Walang pinagkaiba sa negosyo natin. Sigaw ka lang. Easy! OBI! Sin 24/7! Maraming tao ang makakarinig sa inyo. Hindi kayo papansinin. Pagtatawanan kayo. Pero di nyo mamalayan habang sumisigaw kayo. Meron at merong taong lalapit sa inyo. Alamin kung ano ang bibigyan. Are you with me? Yes. So rejection ay normal. Paano malalaman sa tao kung sasama o hindi kung di mo subukang imbitahan? So meaning, ang rejection ay nandyan lang. Ang gagawin mo lang, subukan mo lang mag-invite. Are you with me? Yes! Parang ano yan eh. Subok-subok lang eh, no? Paano malaman na sa pagkain kung masarap? Kung di mo, titikman. Paano malaman kung magkakaanak ka o hindi? Kung hindi mo, titikman din, titikman. Susubukan lang, susubukan din, di ba? Paano malaman kung yung babae gusto mo? Sasagutin ka o hindi? Kung di mo subukan ligawan. Kaya minsan, kung sino yung babaeng maganda, long hair, mistisa, walang syuta. Walang boyfriend. Bakit? Iniisip ng mga lalaki, grabe, ang gandang... ang gandang babae na to, di ba? Alam mo, sa gandang babae niyan, may boyfriend na yan. Ang ganda eh.
tao, lalaki, iniisip ganun, ang gandang babae nito. May shotak na yan. Kaya walang nanliligaw sa kanya. Alam niyo ba kung sino yung babae laging naliligawan? Wala akong ibig sabihin. Kaya huwag kayong long hair. Grabe, sister. Ang dami naliligaw sa akin. Huwag kang long hair. Naaawa lang sa'yo yan. Alam mo, itsura niyan, walang naliligaw. Ang pangit eh, di ba? Hindi naman. Maligawan. Eto matindi. Minsan, babae maganda, sexy, long hair. Ang boyfriend, ba't nyo alam? Nagkataka ba kayo minsan? Babae, ganda na ang babae, ganda pero syota, pangit. Paano nangyari yun? Ganito kasi yan. Sabi ng lalaking pangit. Wag. Sabi ng lalaking pangit, tropa niya, puro pangit, di ba? Hindi katabi nyo. Hindi ganyan. Tropa ng mga pangit, yung presidente ng pangit. Sabi niya, Brad, nakita yung babae yung maganda niyon? Diligawan ko yan. Sabi ng mga kaibigan niya, ano? Ikaw maliligaw, pangit-pangit mo. Paano pag binasted ka? Alam mo sabi niya, ako? Pag binasted, okay lang. Kabasted-basted naman ang mukha ko eh. Nanligaw sa maganda. Yung babae, atat na atat magka-boyfriend. Siya lang ang malakas ang loob na manligaw, ang sabi, sige na nga, sagutin na kita para magkaroon ng syuta. Yes or yes? Yes! Walang pinagkagamisan. Minsan takal-taka kayo. Merong ordinary distributor. Mukhang mahiyain. Hindi magaling. Walang alam sa sales. Hindi matalino. Pero grabe ang laki ng grupo. Paano nangyari yun? Ang sabi niya, makapag-invite ka, makapag-recruit. I-open ko kayo opportunity sa global. Ang sabi ng tropa niya, ano? Ikaw, mag-i-invite ka? Hindi ka nga magaling? Hindi ka nga matalino? Hindi ka nga mayaman? Paano pag na-reject ka? Ano sabi niya? Ako? Pag na-reject, okay lang. Ka-reject naman talaga ako eh. Minsan, may mga tao, hindi tumitingin kung ano itsura nyo. Tumitingin kung ano ang ino-offer mo. In-offer mo ngayon yung maganda opportunity na gustuhan, kahit ano ang background nyo, kahit ano pinag-aralan mo, kahit hindi ka magaling o matalino, people will join. Tama? Ano ginawa nyo? Nag-try nag-invite at hindi ka mapapekto sa rejection. Right now, currently, ang mga top earners kumikita ng daang-daang libo per month. May kumikita ng milyon-milyon per month. Question, until now, sila ba ay nag-i-invite pa din? Yes. Lahat ba ng inibig nila sumasama sa kanila? Yes. Kung sila nga mga top earners na reject, how much more yung mga bagito? Ibig sabihin ulit, pag na-reject kayo, walang mali sa inyo. Nagkataon lang, hindi pa po right person yung taong iniimbitahan mo. Solusyon, look and find for the right person. Ang trabaho mo, i-present ang business. Share the opportunity. Pag ayaw, okay, next. Ikaw ayaw mo, next. Ikaw ayaw mo, next. Some will join you, some won't join you, so what? Next. At hindi mo lang malaman yung next mo, parang Joseph Lim yun. Parang may rin nagkano yun. Ano ba yun? Now, ngayon pa lang, rejection ay normal. Diretsa ang usapan. Bago matapos ang taon. Gusto ba diretso ang kwentuhan? Yes! Pag hindi mo kayang tanggapin na merong rejection, ako magsasabi sa iyo, huwag ka nang tumuloy. Kapag hindi mo kayang tanggapin na merong rejection, huwag ka nang tumuloy. Kasi papahirapan mo na sarili mo. Pero once tinanggap mo sa utak mo na normal na rejection, wala kang choice kundi maging successful sa negosyo natin. Are you with me? Now, look at the scenario. Nag-invite ka, okay na pala rejection. Siyempre, habang nag-invite kayo, hindi naman lahat puro rejection yun eh. Meron magpapakita sa inyo, makapag-meet sa inyo.
At kapag napagin sa inyo, interesado, magbibilog-bilog kayo, correct? Yes. Ikaw to. Pag inipitan mo kaibigan mo, bla bla bla, dumalaki ang grupo, dumalaki ang puntos, magkakaroon ng income. After presentation, merong hindi mag-join. Hindi ka nga na-reject, nag-present ka, pero hindi mo sumali yung presentahan nyo. Nangyari yun? Yes. At kapag nangyari yun, minsan, napifeel mo na para bang naiinis kayo. Para bang palpang ang presentation nyo. Feeling nyo para bang nag-fail ang presentation mo. Yung fear of failure. Kaya minsan ang tao, ayaw din, takot ma-reject. Hindi na takot ma-reject ha, takot mag-present. Kasi pag nag-present, baka hindi sumali, hindi bumili ang prospect. Failure. Alam nyo, huwag kayo matakot mag-fail. Kasi nga, paano malalaman kung maging successful presentation mo kung di mo ita-try, correct? Yes. Ang tao takot mag-fail. Why? Because of our mindset. Diba say mindset? Mindset. Nung bata kayo, alala niyo ba? Ang daming bawal. Anak, huwag kang makakit ng hagdan. Huwag kang makakit ng hagdan at nahulog ka, papaluin kita. Ang bata, unong bawal ginagawa. Wala si tatay. Makitagdan. Inadulas. Pinalo. Sabi ng tatay, sabi ko nga akit eh. Tingnan mo, nahulog ka tuloy. Nahulog na, pinalo pa. If you will notice, ang bata pag lumalaki, takot mag-fail. Takot magkamali kasi may punishment. At nung nag-aaral kayo, pag ikaw'y bumagsak sa exam, may punishment ba? Anong klase? Tutuksuin ka, bobo. Tapos teacher mo galit. Bagsak ka na naman, tawagin mo na nanay mo, tatay mo. Nay, ano sabi? Teacher ko, tatawag ako, tumawag daw kayo. Bakit daw? Kasi bagsak ako sa exam eh. Ano bang question? Ang question, tanong po, sino pumatay kay Rizal? Yan ang sagot mo. Sabi ko, di ako ah. Tapos tayo, sabi ng teacher ko, tawagin daw kita. Sabi nanay niya, uy, hindi ako ah. Nakita ng mga lolo. Kayo magkano ginagawa yun? Ito kasi si Junior eh. Bumagsak sa exam. Kasi daw, nagkagbibintangan daw siya ng sumunay kay Rizal. Sabi ni Junior, pero naman hindi ako tapil eh. Sabi na niya, wala naman, hindi ako. Hala, lolo, baka ikaw, di ba? Anyway, napunta ron. Anyway, pag ang bata nag-fail sa exam, lulutukso. Kaya takot mag-fail sa exam. Kapag lumalaki yun, nagtrabaho, sino kapag work na? Kapag trabaho na. Pag may trabaho kayo, nag-obserbahan nyo, 10 magandang ginawa nyo, di makapansin ng boss. Isang mali mo, yari ka. So, ang tao pala, takot mag-fail. Kasi lagi may consequences, may punishment, tama? O ngayon, bakit good news sa negosyong to? Bakit good news na first timer ka, umati ka dito para ma-appreciate mo yung sandang failure? How can you appreciate the word success kung di mo alam ang ibig sabihin ng failure? Sabi nga ni Soichiro Honda, yung founder ng Honda Motors, success is 99% failure. Ibig sabihin, pag ang tao ay nag-fail, maging thankful ka. Kasi preparasyon po para ikaw ay maging successful sa buhay. Tama? So, point lang, every time tingin nyo walang nangyayari sa inyo, akala mo lang walang nangyayari. Pero doon ka nag-i-improve. Nag-present ka, binigay mo yung best mo, hindi nag-join, thankful ka pa rin. Why? Pwede isipin, okay lang, di ka nga sumama, okay lang. Panalo pa rin ako. Bakit? Pinag-practicean lang naman kita. Kahit anong galing nyo mag-present, if you're talking to the wrong person, they will never join. Pero mabuti na yung ma-practice na ma-practice. At habang practice ka, para nasa system mo na yun. Every time may makita kang tao, nagkatigal kayo, bilog-bilog ka lang, people, meron chance na sumama sa inyo. Are you with me? Yes. Now, huwag kayong matakot sa fear, huwag kayong matakot sa rejection, at huwag kayong matakot sa failure. Diba? Say fear. Fear. Huwag katakutan ang takot. Kasi ang takot ay nasa isip lang.
Kaya may kanta, di ba? Ang takot ay nasa isip. Oh. Diba? Sintonado tayo pare-pareho. Diba? O, palakpak naman dyan. Palakpak naman dyan. Lahat ng bagay sa buhay ng tao, kapag first ang ginagawa, nakakatakot naman talaga eh. Kasi yung tao, lahat tayo may kanya-kanyang takot. Pero nga dyan, barbilista eh. Ay, ipis! Ang laki ng katawan, takot sa ipis. Lahat may takot. Pag first time, nung first time yun nanligaw, yan. Kayo ba natakot din nung first time ka nanligaw? Yes! Bakit? Baka mabasted. Bakit dito ka nabasted? Ano ba ang pakaramdam kapag nababasted? Paki-explain, kung alam kung ano nababasted. First kiss, yan! Do you remember your first kiss? Sino? Ako na nga lang magkukwento. I still remember my first... Okay lang ba? Okay lang ba? Mga matured na ba kayo? I still remember my first kiss. Ilan taon na ba ako nun? 28 na ako nun eh. 27 first kiss. Yung makalimutan, first kiss ko. Pangalan nun, Arnold. Ay, Arnold. Arturo. Siyempre, babae. Yan, first kiss ko. Tanda ko ba yun eh? First kiss ko. Yung lugar, mayroong isang lugar, may lamesa kami sa harapan. Nasa harapan ko siya. Yan. Nung magkikis na kami, kinakabahan ako. Hindi ko na magagawin ko eh. Tuk, gumagawin. Pero gagawin ko, hindi ko kakaliwa, kakanan, hindi ko alam. Makagat yung dila ko, hindi ko alam. Hindi imagine. Ito na. Ito na. Nung malapit na. Alam ko malapit na eh. Amoy bawang ang hiling na eh. Pero pag mahalo pala, okay lang. Ito na, malapit na, no? Ito na. Totoo ito, ha? Sandali! Nung dumikit, yung lips niya, ha? Sa malambot yung lips. Nag-i-imagine, ha? Grabe! Nung dumikit, kinilabutan ako. Nagtayo na mga balahibo ko, eh. Tumigas ang kamay ko, tumigas ang paa ko. Kamayan pala. Yung mga tao dito, pag ito yung tao. Okay lang ba kayo? Alam mo, sarap. Ito, hinanap-hanap ko eh. Masarap. Nag-enjoy ako. Ito, boy bawang. Hindi, kasi nga mahal mo. Alam mo, sa global, ganun din eh. So, bisa, ninervisig kayo. Akot kayo. Mas mag-imagine mo. Pero pag kumikita na kayo sa negosyo ito, hanap-hanapin nyo. Totoo ba hinahanap-hanapin ito? Yes! Bago magtuloy. Ang presentation ko, may halong kwento, ha? Minsan tulog na katatawa. Para maging masaya lang. Pero gusto kong intindihin nyo yung mga mensahe ng okay ba yun? Yes! Kapag tawag, para sa isa namin. Talaga, kung sa negosyo. Negosyo ba? Maging masaya lang, okay lang ba? Masaya lang? O, parang pakilahat. So ngayon, importante pala, normal na rejection, magpe-fail, at dapat you have to conquer your fear by simply trying. Correct? Now, sa tema ng kwentuhan natin, simula kanina, nag-enjoy ba kayo? Yes! Natututo ba kayo? Yes! Kayo ba'y nakarinig na maganda naman ang global, masaya, maraming learnings, pero may kilala ako nag-join dyan. Pero hindi naging successful. Familiar yon? Yes! Maraming nag-join sa negosyong to, hindi naging successful. Correct, totoo po yun. Bakit hindi naging successful? Kasi walang ginawa. Ba't walang ginawa? Kasi walang alam.
Bakit walang alam? E di pag-attend ng mga seminar tulad na ginagawa ngayon, hindi magawa. Pagyaman pa kaya? Ibig sabihin, ang magpapayaman sa'yo dito, hindi yung package na binili mo. Akala kasi ng karamihan tao na kapag naging member, o bilang EC or OVI, yayaman na. Hindi po, kahit bilhin mo lahat ng packages, hindi sapat para maging successful kayo. Ang magpapayaman sa'yo dito, number one, yung kaalaman mo. Kasi ang confidence level ng tao, depende sa alam nyo. Correct? Yes. Merong proven system ang ating kumpanya. Ang tawag, proven system. Kaya nga proven, pinatunayan na. Yung sistema na yon ang itinuturo sa mga tao. Pero kahit anong ganda ng sistema, ituturo sa'yo, kapag pasaway kayo, wala kayong mauunawaan. Kaya may word na open-minded ka ba? Totoo yun. Kailangan bukas ang utak nyo. Kasi walang magandang bagay sa taong nakasara ang isipan. Kahit magtatambling ako dito, expect ko lahat kung close, wala kayong maunawaan. So dapat bukas ang utak niyo at magbubukas lang yan, umpisa sa pag-uugali natin. Diba say attitude? If you want to succeed in this business, 85% ang kailangan is attitude. The remaining 15%, ito yung skills. Imagine niyo, bakit ang baba ng porsyento ng skills? Yun ang gagamit yung pang-invite. Kahit anong skills ang ituro sa'yo, kapag hindi ka magpapaturo, hindi mo ito maunawaan. So dito mo pisahan, kailangan mag-humble lang ka muna. Tanggalin niyo muna yung alam ninyo. Karamihan sa akin ng mga tao, merong acne. Hindi acne, acne. Alam ko na yan, attitude. Uy, downline, ating ka na seminar. Ha? Seminar? Sino speaker? Si Arnel Limpid? Naku, alam ko na yan. Ilang beses na ako naka-attend dyan. Nasa YouTube ang mga training yan. Tandaan nyo, iba ang alam sa narinig. Kung ito yung alam mo na, dapat mayaman ka na ngayon. Narinig mo, may idea ka, pero hindi mo alam. Kaya dapat mag-humble down kayo. Bawal ang pasaway, mataas ang pride, mataas ang ere, at mayabang. Bakit ko alam yon? Lahat ng katangiang yun, nasa akin before. O konting background para makarelate kayo. Before I got involved in this business, ang dati ko trabaho, dati akong manager sa isang 5-star hotel sa Ross Boulevard. Alam mo yung Midas Hotel? Dating Hyatt Regency Hotel yon. Doon ako nagtrabaho bilang front office manager. Correct? Maganda posisyon ko doon. Ang nag-invite sa akin, desk clerk ko. Tama? So, paano ko iniwala? Ikaw yung manager, ang mag-invite sa'yo, yung sponsor mo, yung upline mo, is desk clerk mo. Inuutusan mo, minememo mo. Tama? Inibitahan ko noon, ayaw ko sumama. Inaaraw-araw ako, kaya ako 2 weeks ako sumama, 2 weeks. Kaya ako sumama kasi ang kulit na niya. Kasi nung magpunta, Sir, sama ka sa akin, Sir. Sir, sama ka, Sir. Nabibingin-bingin na ako. Sir, papayamanin kita, Sir. Natakot ako, papayamanin daw. Pag lumalabas kami, ako laging taya. Sige naman, Sir. Sabi ko, ayoko niyan. Sir, hindi kita katantanan. Sabi ko, may Enriquez, ko ba yan? Habang hindi ka sumasama, aaraw-arawin kita. Then finally, sabi ko, sige na nga. Umattend ako ng ano lang, para bang pinagbigyan. Sino rito yung sumama ng pinagbigyan lang? Pinagbigyan, inhate na, pinwersa, akong kinaladkad. Sabi ko, sige. Nung ako yung pati seminar, na-culture sa ako. Bakit po? Nung seminar na pinuntahan ko, jump pack, more than 500 ang audience. Nagkisigawan, power! Yari! Sabi ko, yari na! Anong kulto ito? Imagine mo, first time in my life, umattend sa seminar na ganong klase. Nakaka-culture siya. Malamang kayo din. Nung first time kayo ito, na-culture sa kayo. 1 milyon, 2 milyon, 2 milyon, di ba? Para may mga tama. 2 hours ang seminar, wala akong naintindihan. Ask me why, bakit wala akong intindihan? Ayaw ko intindihin.
Ay, naabangan ko lang matapos magsalita ang speaker. Ganun pala yun. Kapag hindi kayo interesado, kahit anong ganda na pag-uusapan, titigil sa lilo mo, tama nito, tagal nito. Parang kayo, o parang katabi nyo. Pag kayo hindi interesado rito, aabangan nyo kung alam pagkatapos magsalita. Nung natapos yung speaker, normally, ang mga seminar may tinatawag para mag-share ng mga success story, correct? Yes. Ang tinawag, iba-iba mga background. Meron janitor, taxi driver, factory worker, may lawyer, may engineer, iba-iba yung background. Isa sinasabi, nagbagong buhay nila. So doon nag-umpisa yun. Tama? Nung nagsalita yung dating security guard, nagkumigit sa ng daang libo, sabi ko, grabe to. Tama? Kung ano man ang pinag-usapan niyan, kung nagawa ng mga tao yan, walang dahilan paano ko magawa. So meaning, at first, ako po ay nag-try kasi nag-challenge ako sa mga narinig ko. Na-witness ko, nakita yung mga check nila. Eto na. Tuwang-tuwa ako, di ba? Kung nagawa ng mga taong yan, hindi mga nakatapos sa pag-aaral, nagawa lang, kaya-kaya gawin yan. Nag-part-time ako. 2 months. Pero utak at puso ko, wala sa trabaho ko. Kasi pag may mga guest kami, anti ko sa guest ko, bilog. Ikaw doon. Mga empleyado, tingin ko, bilog. Tama? So, I decided na mag-resign. Nung nag-resign ako, yes, power, resign na ako. Lahat ng mga kaibigan ko, wala pa mga online, ha? Takbo dito, takbo dyan, biyahe dito, biyahe dyan, bilog-bilog dito, bilog-bilog dyan, demo dito, demo dyan, power! Walang sumasali. Kuyari na, di ba? Baka nag-join ako because na-hype lang ako. Nag-resign ako, paano to? Anong ginawa ko? Kung ako ito, ang pangalan ng apply ko si James Kalinawan. Sabi ko, Brad, bakit nahihirapan ako? Meron bang ano to? Ano bang sikreto ito? Ang sabi ng sponsor ko, walang sikreto, sir. May sistema dyan. Siya, ituro mo sa akin. Talaga ba, sir? Oo nga, ituro mo sa akin. May sistema dyan. Ano sabi nito? Sir, para maging successful ka, kailangan ito gawin mo. Ano ngayon? Dali! Kailangan, sir, lahat ng sasabihin ko, lahat ng tuturo ko, sundin nyo. Ang hirap nun. Kasi ako yung boss niya. Saan niya ako mag-utos? Alam mo, sabi niya, sir, kung pag-uusapan na yung hotel, lahat ng ituturo mo, susundin ko. Pero sa negosyong to, ako ang nauna. Ako ang may alam. At kung gusto nyo maging successful, sir, wala kang choice. Tanong, gusto nyo maging successful? Yes! Wala kayong choice. Ganun pala ang sistema. If you want to become successful in life, listen, follow, and copy successful people. Ngayon, kaya attitude ang importante dito, mahirap sumunod sa tao, lalo na magtuturo sa'yo, mas bata sa'yo. Paano kung mas mayaman ka, mas may pera ka sa sponsor nyo? Paano yung kung mas matalino ka sa sponsor nyo? Hindi mo yung susundin. Dito, hindi pag-uusapan ang inyong mga background. Because attitude is more important than education. Hindi ko matalino kayo, guaranteed yayaman ka. Minsan kung sino matalino, yun ang napag-iiwanan. Kasi ang taong matalino, maraming alam. Ang taong maraming alam, mahirap turuan. May pride ang matalino. Hindi siya mapayag na ordinaryong bata, hindi mayaman, hindi magaling, susunod ka sa kanya. Hindi madali yun. Kaya nga, kailangan mag-humble down kayo. Yun ang ginawa ko. Tama? Una, yung cellphone ko, pinatay ko. Tapos, nakinig ako sa mga tinuturo sa akin. Are you with me? Yes. Maliwanag. Yan. O, palakpak mo rin. Are you learning? Yes. So dito, ang gagawin nyo lang sa mga pag-ito, keep on coming back. Balik-balikan mo ang negosyong to. Kasi sa unang attend, if you will notice, may excited lang kayo. Baka mag-join daw. Sige po, mag-join na sila. Are you listening? Yes! Ano ang tawag daw dito? O sa milyon. Hindi, baka yan mag-on. Okay lang kayo? Yes! Okay lang ako? Yes! Oh, naman.
Pag magito kayo, ang number one puhunan nyo, yung time. Diba say time? Time. Kailangan bigyan mo ng oras to. Tulad ginagawa nyo ngayon. Lahat ng bagay, binibigyan ng oras. Estudyante, para pumasa sa kurso, may oras mag-aral. Empleyado, oras, aralin ang trabaho niya. Pwede ba yun? Yes. Sa negosyo natin, this is your own business, kailangan meron kang time, aralin ang negosyo. May mga basic na mga seminar, marketing plan, products, BEC, OBI. Kailangan yung mga seminar yun, babalik-balikan ninyo. Bakit kailangan balik-balikan? Kasi sa unang attend nyo, na-excite lang kayo. Grabe, ganda ng negosyo. Power, grabe. Paano daw? Paano? Basta power! Wala mga sagot. Pero habang tumatagal, mapapansin nyo, kapag kayo attend ng attend, pare-pareho lang halos ang sinasabi ng mga speaker dito. Nagkakaiba lang sa mga background namin. Correct? Yes. And time will come, mapapansin mo, kaya mo nang sabayan yung mga sinasabi namin. Kasi yung mga narinig mo sa amin, yan ang lalabas sa ibig nyo. Paano malalaman kung medyo nag-i-improve ka na? Kapag dumating yung time, may kausap kayo, sabihin na kausap mo, alam mo, grabe ang galing mo. Bakit ka magaling? Kasi may sense ka na. Ang lumalabas sa ibig mo, yung mga narinig mo sa amin. Kapag hindi global ang topic o hindi pangarap ang pinag-uusapan, what do you notice? Tinatamad kayo makapagkwentuhan. Kasi feeling nyo, sayang ang oras. Tama yun, yun ang mga sign. Huwag kayong magalingan sa mga speaker. Kung magaling kami, siguro nga magaling kami. Saan? Magaling kami mangopya. This is a copy business. Ano malay ko dito? Yung lumalabas sa ibig ko, kinopya ko lang to sa mga narinig ko sa mga ibang mga speakers. Nagkakaiba lang sa mga personal testimony o experiences. Are you with me? Yes. Kopya. Estudyante, ano masarap? Mag-aral, mangopya. Proud ka pa, mangopya. Sa school, kapag nahuli ka, bagsak ka. Sa negosyo natin, pag magaling ka mangopya, payaman ka sa negosyo. Kung compare mo, yung mga taong successful. Successful people, they think differently. They talk differently. They act differently. That's why they have different results. So number one, attitude. Pag maganda ba ang attitude nyo, bakit importante ang humility? Kasi ito yung pinakapundasyon. This is the foundation. Pag may talk about foundation, para bang ang ating gawing illustration, yung isang building. Ang isang building, bago itayo, humuhukay ng pundasyon. Ang tibay ng building o ng structure depende sa tibay o lalim ng pundasyon. Kasi pag walang pundasyon yan, humangin lang, umihi lang ang aso, babagsak to. Totoo? Pag humahangin na bagyo, nakatayo pa rin yan kasi matibay ang pundasyon. Itong building na ito, nag-represent ng dreams natin. Mas malaking dreams, mas malalim ang pundasyon. Ang pundasyon mo sa global, ang tawag doon ay kaalaman or knowledge. Masabi nga, knowledge. From the word knowledge, if you know what you're doing, you have the edge. Lamang ang may alam. Pagsabi nga, lamang ang may alam. Kahit bumili ka ng mga maraming packages, kung wala ka namang alam, talo mo yan kahit isa lang binili mo. Kasi pag marami kang kaalaman dito, kahit anong trust in distraction, challenges, rejection, discouragement, hindi ka maapektuhan kasi malalim ang kaharap. Ito, akala nyo lang kayo, nakaupo ka dyan. Nakikipower, nakikirape. Pag hindi mo alam, pinapalalim namin ang pundasyon nyo. Para paglabas mo dyan, kahit anong negative ang marinig nyo, hindi kayo pwedeng patumbahin. Now, sir, pag maganda bang attitude yayaman na sa global? Ay, hindi pa rin. Ang attitude, requirements lang yan. Para maging successful. Parang part lang ng ingredients yan. Parang ingredients. Ano ingredients? Parang pagkain. Ang pagkain sumasarap yan, depende sa mga ricado. Let's say yung cake. Ano ba ang mga ingredients ng cake? Flour, sugar, di ba?
Water, oil, di ba? Marami. Bawas mo ng sugar yung cake. Hindi, ang tabang, walang lasa, di ba? So, ang pagiging successful sa global, ganoon din, may mga ingredients din yan. Aside from attitude, kailangan mataas din ang paniniwala mo. Yung belief system nyo. Kung attitude is 85%, are you listening? Yes. Kung 80% attitude, ang belief system rito, 100%. Imagine mo, perfect. 100%, hindi 99.9. 100%. Kasi ang kilos mo dito, look at me guys, ang kilos nyo, depende sa paniniwala nyo. Kung naniniwala ka sa bagay, ibibigay mo ba yung best mo? Oo naman. Kung alam mo magiging successful ka, ibibigay mo yung best mo. Pero pag hindi mo alam, nayayaman ka at nagdududa ka, urong-sulong kayo. Ang belief, parang balon. Ang balon, matusok na maliit na bagay, it will burst, sasabog. Tama o tama? Itong balon, nag-represent ng belief mo. Kapag nahaluan ka ng kahit konting duda, tapos ka. Kaya alam ko sa mga distributor, kung ang belief system mataas o hindi. Sa kilos pa lang. At kapag naniniwala kayo, kailangan consistent ka. Kasi marami yung attend before, ang taas ng belief. Mataas ang belief kapag maganda ang resulta. Mataas ang belief kapag may pay-in. Ang taas ng belief pag kumikita. Ang taas ng belief kapag may umattend ng training. Pero pag walang training, walang pay-in, bababa. Kailangan consistent, tuloy-tuloy. Pasabi nga, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Tandaan nyo, walang eroplano na nag-take off ng pahinto-hinto. Meron ba? Parang ganito. Muubos ang runway. Hindi makaka-take off yun. Ang aeroplano, pag-angat nun, walang pwedeng magpahinto. Ang belief mo dito, kailangan tuloy-tuloy. Ngayon, bukas, pangalawa, next week, next month, next year, tuloy-tuloy. Ganun dapat ang paniniwala ninyo. 100%. Do you believe in God? Yes. Do you pray? Yes. We always pray, Lord, give me an opportunity para gumandang buhay. We always pray. Pero ang Diyos di baba sa langit para abutan ka. Tama? Ang Diyos gumagawa ng paraan para ang mga prayers ay masagot. And I do believe, ang ating kumpanya, isa sa mga paraan o sa mga bigay sa atin na opportunity. Are you with me? Yes. Believe in the company, products, marketing plan, system. Dapat ganun. Tuloy-tuloy paniniwala ninyo. Maniwala ba yun? Yes. Ang paniwalaan mo rin, maging thankful kayo siyempre sa tao nag-invite sa inyo. Ang tawag doon, upline. Ano tawag? Upline. Merong upline, may downline. O upline, coach, mentor. Parang ganun yan. Upline, downline. Hindi upload, download. Ikaw ba yung upload ko? Oo, may download mo. Diba? Maniwala ba yun? O, tinan mo to ha. Sa mga mentors, sa mga coach, sa mga upline, tandaan nyo, parang kumpanya yan. Ang kumpanya, successful na ba? Yes. Ang mga uplines nyo, successful na ba? Yes. Kayo, nasa ibaba. So, nag-uumpisa. Siyempre, lahat yan, nag-uumpisa sa baba. Bago magtumaas, tama? Yes. Yung mga rastas, din yung mga resulta. Ang maganda rito, ang goal nito, company, coaches, mentors, upline, ang goal niyan, tulungan kayong lahat makaangat. Yes. Ang maganda niyan, pag nastas na kami, hindi kami basta sumisigaw. Ay! Palit na kayo! Hindi ganun. Ang ginagawa namin, nababa kami sa comfort zone namin. Nababa kami sa mga distributors. Para pag akayin ka, kasi mas madali sa iyong umakyat pag mahawak sa inyo. Correct? Kapag ikaw lang mag-isa, magkakaya mo naman yun, pero ang hirap. Iba yung may humahatak sa inyo. Yun ang role namin. Kaya if you will notice, Board of Directors, Vice President, Training Team, ginagawa namin, kami mismo hands-on sa pagtuturo. Umikot kami sa buong Pilipinas, iba-ibang mga bansa. Tama? Para lang i-guide yung mga bago tulad nyo, Dan.
ng mga bago tulad nyo, mga ma'am at mga sir. Tama? Hindi may hirapan dito. Hindi mo ito gagawin mag-isa. May sumusuporta sa iyo. Yun nga lang, pagbaba namin at paghawak sa iyo, para hawakan ka. Look at me guys. Paghawak sa iyo, huwag naman kayo magpabigat. Kasi pag nagpabigat kayo, mahirapan kami. Pag may nagpapabigat dito, ang ginagawa namin, binibitawan namin. Doon kami nagpo-focus sa mga taong interesado. Why? Masarap tumulong kapag ang tao gustong patulong. Yes. Masarap magturo kapag ang tao gustong magpaturo. So wag ka na mag-iinarte. Tama? Magpatulong ka na lang. Are you with me? Yes. Pag may upline, merong downline. Kayong lahat, downlines. Ang goal natin sa lahat ng ating mga downlines, mga prospect, mga business partner, hindi yan iibitahin para pagperahan. Kasi minsan meron tayong wrong mentality. Pag nag-invite ka, uy grabe, 802, 502, 152. Ang tingin mo sa prospect nyo, pera. Iibitahin mo to kasi gusto rin mo rin magbago ang buhay niya. Ito ang maganda sa negosyo natin. If you want to become successful, tulungan mo yung kaliwa mong grupo maging successful. Tulungan mo yung kanan mo maging successful. Kapag nangyari yun, wala kang choice, magiging successful ka. Kaya nga, helping business. Correct ko ba yun? Yes. Ang downline, pag nakita mo, ang goal mo, magbago buhay niyan. Hindi mo, upline. May bago kong downline. Nasaan? Yun o, saan? Yun. Yung mukhang tanga. Ayun, tinan mo. Naka-shorts. Mukhang hindi potensyal. Mukhang hindi yaman. Mukhang tulindoy. Eh, mukha pala hindi yaman, baka may nibitahan. Doon pa lang, wrong na ang utak mo. Guide your downline, motivate your downline, train your downline, inspire your downline. But ladies and gentlemen, how can you train? How can you motivate? How can you inspire? Kung wala kayong alam. So lahat ng narinig mo ngayon, yun ang ituturo mo sa downline mo. Appreciate them. Power ka downline. Grabe ka. Ang galing mo. Payaman ka, leader ka, agila ka. Sabi niya, ako payaman? Leader? Agila? Sabi sa bahay, batugan ako. Imagine nyo. Dito pala, saan ka nakakita sa lugar, pag nagpunta dito, na-appreciate kayo. Minsan, ang tao gusto na-appreciate. Tama? So dito, lahat, even little things na ginagawa ng downline mo, i-appreciate mo. O downline, balita ko, 5 inibitahan mo kahapon Oo nga, apre, pero hindi mo sumama Okay lang yun. At least, ginagawa mo negosyo mo, power ka. O motivate mo ganun, apply mo ano. Wala pa nag-video sa akin, wala pa. Kamodi ka kasi. Okay lang yan. 10 inibitahan mo, apre, hindi sumama yung 10 Okay lang yan. Ano sagot? Okay lang yan. 10 inibitahan? Hindi sumama, okay lang yan? Oo. Basta, binigay mo yung best mo. Yes. Baka hindi sumama, baka kailangan mag-adjust. Baka mali invitation mo. Isa pa, try mo ulit. Basta always give your best. Basta ano pakarandam nun? Apply. O no? 20 inibitahan ko O talaga, ano nangyari? Hindi sumama Okay lang yan. Ano sagot? Okay lang yan. Napasan lang. 50 inibitahan mo. Hindi sumama. Ano sagot? Okay lang yan. Basta nilagay mo yung best mo. Ang hindi okay, invite mo 50. Umalis, 51. Ha? Kasama ka na, di ba? Mawala silang lahat, okay lang. Huwag ka lang ang mawawala. Kasi, tandaan nyo, kaya mabilibin ka The moment mag-join ka sa itong klase negosyo, yung downline mo, nakaabang na yan. Lahat meron plano Ang downline mo nakaabang na once nag-join ka sa ating kumpanya. Huwag mo lang gawing literal. Uy, sabi ni Arnel Ping, pag nag-join pala, ang downline nakaabang na. Hihintayin ko sa bahay. Hindi ako upline, ako yung sugo. Walang ganun. Hahanapin mo. Nandyan lang yan sa tabi-tabi. Tama? So, attitude, kailangan mataas ang belief mo. Now, kapag nalaman mo
Tapos si April nga, naniniwala sa akin, mas dapat kayo maniwala sa sarili nyo. Doon papasok yung you have to believe. Kayo bago maniwala ang ibang tao sa inyo, kayo muna dapat ang maniwala sa sarili nyo. Huwag kayong mainggit sa taong magaling magsalita, sa taong mayaman. Huwag kang mainggit. Tandaan nyo, may alam kayo, hindi namin alam, pero may alam ang bawat sa atin na hindi alam ng iba. Kunin ko ba yun? Yes. Huwag nyo malinis sarili nyo. Unique kayo. Alam nyo bang unique kayo? Yes. Alam nyo bang unique kayo? Yes. Gano'n kayo ka-unique? 7.6, 7.7 billion ang populasyon sa buong mundo. Ni isa walang magkaparehong thumb mark. Yes. Ganon kayo ka-unique. Alam nyo ba yun? You have to believe in yourself because kayo ay mga champion. Napasin mo yung intro music ko? Champion. Stand up. Alam niyo ba champion kayo? Yes. Gusto niyo patunayan sa inyo? Yes. Walang malisyoso. Okay lang ba? Yes. Alam niyo, hindi tayo nag-aaral. Meron sabi sa science. Tama? Sa science, pinag-usapan katawan ng tao. Walang mali siya. Correct? Yes. Ang mali siya, nasa utak lang yan. Ginugil ko eh. There are trillion of cells. Million of sperm cell. Alam mo si Media? Yes. Nagmi-meeting pa lang mga cells. Yung mga similya, grupo-grupo yun eh. Pero si Media, ito yung nanay. Ito yung nanay. Nanay yan. Dami ng anak eh. Dami ng nanay. Ito yung mga similya. Nagmi-meeting yan. Sabi ng mga similya, huy, makapal ko similya. Kanina narinig ko. Sabi ni Daddy, may gagawin sa ni Mami. Mamayang 10:00 ng gabi. Pagsigaw ng 10:00, pagsigaw ni Daddy ng ayan na, magtakbuhan tayo. Inumpisa ng 9 o'clock. Ang tawag daw doon ay warm up. Science. Isang kwarto madilim. Wala kang marinig, kundi dalawang nilalang na bumakalinghing. $10:30 na. 9:40 na. Pagputok tuloy. Pagdating ng 10:00, sumigaw si Daddy, ayan na! Tantantini. Nagunaw na si Media. Science. Walang nakapasok. Nagunaw na si Media, walang nakapasok. Ang tanong, sila ba'y nanghinaan ng loob? Hindi! Sabi ng mga similya, huy, mga kapwa similya, huwag tayo manghinaan ng loob. Bakit kanina narinig ko, sabi ni Daddy, meron silang second round ni Mami. Alas 11. Inumpisa doon, meow, di ba? Power, makakasalan, di ba? Pagdating ng alas 11, sumigaw na naman si Daddy, ayan na naman, tantantini. Pasok. Sa dinami-dami ng mga similya, nagunaw-unahan, binabangga-bangga yung mga katabi. Ikaw yung nakapasok. Ikaw yung nabuo. Ikaw yung champion. Science. Totoo yan. Milyong-milyong similya, naguna-unahan, ikaw nagpursige, nauna, nabuo. At kung champion kayo, you deserve a good life. Yes! Tama, kung champion ka, dapat magandang buhay mo. Huwag kang papayag na miserable maging buhay mo kasi magaling ka nga eh. Are you with me? Yes! So, mag-umpisa yan sa paniniwala sa sarili. Tandaan nyo, kapag kayo ay pinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan. Pag namatay kang mahirap, bakit? Tayo gumagawa. Walang ma-offend ha? Okay lang ba? Yes. Kung ano kayo ngayon, yan ang ginawa mo noon. At kung ano ka magiging bukas, yan ang gagawin mo ngayon. Hindi mo pwede sisihin ang magulang, kung saan ka dumaki, saan ka nag-aral, ang environment mo. Ikaw ang magpapaganda ng buhay mo, kaya nga lahat ito ay mag-umpisa sa iyo. Pag may mayaman, mag-interview ka. Saan ba't ka mayaman?
Alam mo, sagot iba. Ako, pag mayaman, ang lolo at lolo ko mayaman. Ang magulang ko mayaman, kaya ako mayaman. Yung mahirap, ibang mahirap na ninyo. Ba't ka mahirap? Ako kaya mahirap kasi lolo ko mahirap. Lola mahirap. Nanay, tatay, nuknukan sa kahirapan. Ang ibang mayaman, ganun din. Ba't ka mayaman? Alam mo sagot? Kaya ako mayaman, yung lolo at lola ko mahirap. Yung nanay, tatay ko mahirap. Kaya ako yumaman. Nagsikap ako yumaman kasi ayaw kong matulad sa mga magulang ko, sa mga lolo ko na mahihirap. Tayo ang gagawa ng ating buhay. Are you with me? Yes! Totoo lang yan. It's about time na magising kayo. You deserve a good life. You have to believe in yourself because you are a champion. Tantantini! Are you learning? Yes! Magandang attitude. Magandang belief. Kaya mo na ba? Dagdagan nyo pa. Samahan nyo ng matinding commitment. May ba say commitment? Commitment. Ano yung commitment? Ang commitment, sakripisyo. Ano yung sakripisyo? Ginagawa ninyo ang isang bagay kahit hindi kayo komportable. Parang ngayon, sa labas, matraffic, maulan, at nandito ka pa rin ngayon, ang tawag dyan, sakripisyo. Huwag kayong mag-complain. Kasi habang kukwento ko sa inyo ngayon, iba tumapalakpak, iba tumatawa, bumimiti. Pero iba dyan, power. Ang tagal naman niya masalita. Huwag kang tumihin sa sarili nyo. Tama, kung pag-attend ng seminar, hindi nyo matagalan, maging successful. Huwag kayong mag-complain na matagal, mahaba, matraffic, pagod, puyat, gutom, umuulan. Huwag kayong mag-complain. Why? Wala ka pa sa global, lahat na binabanggit ko, na-experience mo na eh. Eh ngayon, kahit medyo matraffic ka ng konti, maggutom ka ng konti, okay na siguro yun. Kung magbabago ng mga buhay natin. Yes. Konti sakripisyo. Nasampo lang kita. Bakit importante ang commitment? Tanong, may mga pangarap ba kayo? Yes! Isa pa, may mga pangarap ba kayo? Yes! 18 years ago, yan ang laging tanong sa mga tao. Alam mo sagot ng mga tao? Pare-pareho. Yes! Yes! Tanong, nasa na yung iba? Nano yung may yes? At wala na ngayon. Bakit nagbabago ang desisyon, ang commitment? Nagbabago ang desisyon. Depende sa sitwasyon. Mataas sa commitment mo kapag okay ka lang. Pag may mga challenges, hindi na. Are you with me? Yes! Kaya ngayon pa lang, mag-commit ka, whatever it takes. Sisimplihan natin. Every time kami nagkakandak ng mga trainings, ang tanong lagi sa amin, paano magiging successful? Paano? How to become successful? Madali. Kasi may system. Pero bago tanongin mo kung paano, ang number one question dapat yung bakit o yung why. Because the how will always follow if you know your why. Diretso ang tanong, bakit ka ba nasa kwartong to ngayon? Bakit ka ba nag-join sa company natin? Para saan? Kung kayo ay nasa kwartong to kasi pinagbigyan mo lang, yung sponsor mo, mahirapan ka dito. Kung kayo ay nandito, kasi curious ka lang, mahirapan ka dito. Kasi pinagbigyan mo lang, o na-persa ka lang, mahirapan ka dito. Kailangan, if you want to get successful, gawin mo negosyo to kasi meron kang, alam mo yung why mo. Gawin mo to, hindi sa sarili mo. Kasi kapag ito'y ginawa mo sa sarili mo at napagod, nahirapan ka, you can easily quit. Gawin mo para sa pamilya mo. Believe me, kapag pamilya ang nakataya, iba ang kilos. Walang kayo magpahinto sa inyo. Tama? Yes. Sa magulang mo, kung may magulang ka pa, kung may asawa ka, sa anak mo, doon mo gagawin. Yes. Pag ko sinasabi sa inyo yun kasi ang karamihan ng mga tao naging successful. Ako mismo, personally, I've been in this industry for almost 27 years. Wow. Ang tagal mo na dito, 27 years. Bakit kayo tumagal dito? Una, siyempre, pasalamat. Kaya ako tumagal dito, alam ko yung dahilan ko, bakit iniwan ko yung hotel industry? Magandang position, I have a very promising career sa hotel industry, pero iniwan ko yun. Kasi nakita ko sa networking business, magandang negosyo.
Kaya ako naging successful, hindi ito para sa akin. Ito ginagawa ko para nabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Ano may background ko? 8 mga kapatid. Sa 8 mga kapatid, ako lang natapos sa pag-aaral. Ganun kami kahirap. Tama? Kaya ako nakatapos sa pag-aaral, kailangan ko Anyway, sa iba ako lumaki. Sa kumbento ako lumaki. Kung alam yung Baclaran, Santa Rita Parish Church, 12 years old pa lang ako, humiwalay ako sa parents. Kasi nga gusto ko makatapos sa pag-aaral. Laking simbahan ako. Ito yung itsura ko. Umasanto. Anyway, parang na mayroong idea. Imagine mo ang buhay ng batang 12 years old hanggang makatapos ng pag-aaral. Nag-ipon, tama, naglaba, nagluto, nag-save, nag-aral mag-isa. Buhay na sa batang lumaki mag-isa. Yun lang ang regret ko, ito lumaki sa parents. Yun ang number 1 motivation ko. Hindi ko mapayag na experience nung maging anak ko. Yung experience ko nung bata ako. Kaya ito, matindi ang commitment ko, matindi ang sakripisyo ko. Kung ano ang buhay na kung ano magandang buhay ako may meron ngayon, because of my commitment sa pamilya ko. Yan! So, mula sa harapan ko hanggang sa likuran, lahat kayo may kanya-kanyang commitment. Hahanap kayo. Pamilya, anak, asawa, magulang, kapatid, bahala kayo. Basta meron kayong pinaglalaanan. At kapag meron kang pinaglalaanan, meron kang direksyon. At kapag sila naiisip mo, hindi ka maaapektuhan ng mga challenges. Are you with me? Yes! So yung commitment, whatever it takes. Whatever it takes, pero mo na mag-complain. Mahirap eh. Wala nang madali ngayon eh. Nakakapagod. Lahat na nakakapagod eh. Ito ba yung mahirap? Hindi ito mahirap. Napakahirap ito. Kung hindi mo alam, magagawin mo. Kaya may trainings. Yung mahirap, pinapadali natin. Sa preparasyon, sa trainings. Mahirap physically, puyat, pero mentally, mindset, papagayin. Yung ma-realize mo lang na lahat ng mahirap eh. Lahat ng trabaho mahirap. Dito, maghirap ka man, kung magandang buhay mo, okay lang narapan. Pag napagod ka, pahinga ka lang. Tuloy-tuloy ka lang. Do this business, whatever it takes. Are you learning? Yes! Now, magandang attitude, mataas ang belief, committed ka na. Sa loob ng kwartong to, what do you notice? Magandang topic? Tama? Yes. Di ba di mo energize ka? Kasi parang charger to eh. Ang NDO, ang NECO, charger to. Ano yung charger? Parang cellphone. Ang cellphone, the more ginagamit, nalulobat. Yes. Para magamit mo to, kailangan may charge. Yes. O kayo, sa labas, hahataw kayo, online and offline. Nakaka-drain nyo, nakaka-burnout. Kasi mga tao inimbitahan nyo, isasama sa inyo. Iba nga sumasama, after a while, nawawala. Iba kakapayin lang, wala na naman. Tama? Ito yung charger. Para magamit. Every time meron kayong trainings, kahit nahirapan ka sa labas, iba naman gigil mo ngayon. Kailangan may charger. Kailangan dapat umaating ka lagi ng ito kasi mga training. Walang bago sa mga tinuturo namin. Ito'y narinig mo na ng ilang beses. Pero bakit ganun? Kapag umaattend ka, kahit narinig mo na, nakaka-hype ka ulit. Kayo ba yung na-excite ulit? Yes! Walang bago sa sinabi ko, correct? Pero nare-remind kayo. Kailangan pa uulit-ulit mo naririnig. Inire-remind kayo lagi. Bakit alam kong kayo ay nare-recharge? Ako mismo yung speaker. Every time ako ay nagtuturo, ako mismo na-excite. Ako mismo nababaliw sa mga sinasabi ko. Kasi naririnig ko ulit eh. Nare-remind din ako eh. Bakit may mga challenges ba ako? Of course, lahat tayo may dinadaanan. Eh, part na yun eh. Part na ng process yun. Ibig sabihin, maganda negosyo natin, pero di sa loob ito, puro positibo. Sa labas, ito, number 1 kalaban mo. Ang tawag dito? O, tapanan tayo sa mga bago at luma. Ito ang pinakamahirap pag hindi mo na paghandaan. Pag may mahirap, merong madali. Napakadali. Madali mag-quit? Gano'ng kadali? Eh ngayon pala, kapag ikaw ay na-cornean sa akin, nainig ka sa topic ko, nasawa ka, pwede kayo tumayo, lumabas, umuwi, pwede kayo mag-quit. Tama? Yes. Pero let me remind you again, pag kayo ay nag-quit, hindi kayo nag-quit ka, Arnel Limpid bilang speaker nyo.
Hindi kayo nag-quit sa company. Hindi ka nga nag-quit sa sponsor mo. Nag-quit kayo sa chance nyo na makuha ang pangarap nyo. Kung mag-quit ka, anong pakialam ko? Nag-quit ka sa dreams mo, hindi sa dreams ko. Wala akong tao nakita, grabe, parang yaman. Alam ba't mayaman yan? Nag-quit kasi yan. Huwag ka lang mag-quit. Pag napagod ka, magpahinga ka. Parang ano ito yung karera? Sa karera ng kabayo, merong starting line, merong finish line. Tama ba yan? Yes. Pagputok ng baril, bang! Yung kabayo tumatakbo. Meron ba nauna? Yes. Sagot ha? Meron bang nahuhuli? Yes. Kahit nahuhuli ka, if you're running on the right direction, ang punta mo finish line. Yes. Kaya pag meron nauna, grabe, naging successful sila. Tuloy ka lang. Kung ano ang resulta nila, pwede mo ma-reach. Tuloy-tuloy ka. Sa karera, ganun din. Alam niyo ba kahit bumaba ka ng kabayo, lakarin mo, pag tama ang direksyon mo, ang punta niyo finish line pa rin. Alam niyo ba yung kabayo, buhatin niyo? Pag tama ang direksyon mo, ang punta niyo finish line pa din. Ano yung bubuhatin? Ito yung hirap, yung pagod, yung gutom, yung init, yung traffic, yung ulan, yung baha. Pero pagdating may finish line, lahat ng hirap, pagod, gutom, sakripisyo, nakakalimutan. Yes. Ang nakita mo yung resulta mo. May tatlong top earners sa'yo, top 20. Si Von, si Regine, at si Jonah, taga Bohol. Almost 2 weeks na sa Europa. Mga ordinary distributor sa probinsya ng Bohol, nagtuturo sa Europe. Hindi professional, hindi ka tatapos pag-aaral. Habang nasa Europe yun, umaangal ba yun? Grabe! Ang hirap mag-network! Hindi. Ang in-enjoy nila, yung Europa. Nakakalimutan yung pagod. Kapag kayo nagkaroon ng kotse because of this company, ano ang mahigitan nyo? How do you drive your car? Umiyak ka ba? Grabe, lagi ka mapit. Ang haba-haba. 7 years early ka, di ba? Hindi ka maaangal, nakita mo, grabe, ang ganda ng kotse ko, ang lamig ng aircon, ang ganda ng leather, ang ganda ng sound pipit. Ang nakita mo yung ganda ng kotse mo, hindi yung napuyat ka. At habang nagkamaniw ka, umuulan. Lakas ng ulan, stoplight. Paghinto mo, nakita mo sa kanto, yung demonyong nag-reject sa'yo. Basang-basa ng ulan. Anong gagawin nyo? Buksan mo yung power window. Brad! Uwi na ba? Ingat! Hindi, sakay mo naman. Ibig sabihin, pag naging successful ka rin, nandun ka sa finish line, ang sarap ng pakiramdam. Yes! Oh. Kapag nahirapan ka, may enjoy mo. Parang ganito lang yan. Hindi mo magkakaroon tayo ng recognition this coming November 20? Yes! May mga ticket na ba kayo? Yes! Tignan nyo kung ikaw yung awardee, SEG o GA, at na-push up ka lang, hindi excited yun. Sa damit pa lang, kita mo hindi nag-prepare. Kasi hindi naghirap. Pero yung mga ma-awardan, super todo ang damit, power dressing, bakit based sa vision? Kasi they deserve it. Napuyat, napagod, nagutom. Kapag isang distributor ay kumita ng pera ng malaki, 100,000, kumita siya kasi puro na lang spill over, wala siyang hirap, tulungan ng upline, di na-appreciate yung 100,000. Pero kung ikaw naghirap, kahit 20 mil ang kinikita mo, appreciate mo yung pinigito. Iba yung pinaghirapan. Na-appreciate ng todo. Are you with me? Yes. Now, so ngayon, ito yung pinakamahirap, ito yung pinakamadali. Huwag mo ilagay sa utak mo ito yung pinakamadali. Kasi pag pinamadali, wala kang magandang buhay na may experience dito. Now, ang discouragement sa ibang tao, are you with me guys? Yes. Ang discouragement, pinakamahirap. But for me, bilang active 27 years sa industry, isa ito sa nagpayaman sa amin. Sa akin mismo personally,
Ito ang ginamit ko, discouragement. Paano ginamit ang discouragement sa pagyaman? Ipapakita ko sa iyo. Handa ka na ba? Yes! I'll give you a scenario. Ikaw to, maswerte ka, nung nag-join ka sa company, lahat ng inibita mo sa kaliwat kanan, dumami. Kapag dumadami ang right, kumikita kayo. Tama? Yes. Nang walang kahirap-hirap. Kumita ka. Yung ilalim mo, downline mo, ginaya ka, nag-invite sa ilalim, kaliwa kanan, wala sumasama, puro negatibo. Mahirapan siya? Yes. Ang tendency itong nahihirapan, pupuntahan ka, magpapamotivate sa'yo. Kailangan ng encouragement. Paano ka makapag-encourage sa mga taong discouraged kung hindi ka naman nag-experience ng discouragement? Ang taong magaling, magbigay ng encouragement, trainings, motivations, taong bugbog sa discouragement. Kasi may paghuhugutan. Ano ang gagawin natin? Hindi ko alam. Kasi din experience, unexperienced nyo. Kaya be thankful kapag kayo ay nakatanggap ng discouragement. Yan ang magpapatibay sa inyo. Yes. Anong kwenta ng success nyo kung wala kang kwento? Nag-join ka, hindi na kayo maman. Tapos meron tayong event to share your success story. Mayaman ka, ganirapan. Power! Naging millionaire po ko sa global. Paano? Basta power! Payaman! Sombilyo! Mayaman. Kaya yung mga sisel, bago nila ikwento yung kanilang mga result, kinukwento yung mga paghirapan nila. Very inspiring. Kanya-kanyang kwento. People love to hear stories. Kailangan maganda ang kwento mo. Pag pangit ang kwento mo, boring ka. Ang kwento parang pelikula. Ang pelikula gumaganda hindi dahil sa bida. Ang pelikula gumaganda because of kontrabida. Yes. Lagi kayo? Yes. Imagine mo pelikula mo, puro kantahan, boring yun. Lagi may kontrabida. Maraming discouragement, be thankful, sila ang magpapaganda ng inyong mga story. Now, paano i-handle discouragement? Paano? Number 1, look at me guys. Number 1, are you learning? Yes! Alam niyo po, itong ating topic, hindi lang ito sa networking pwedeng i-apply. Tama? Kahit ano ang inyong style sa buhay, estudyante, professional. Paano i-handle discouragement? Number 1, do not entertain any negative thoughts. Doubt is a killer. Nung active pa akong distributor, meron ko siyang tinuturo sa grupo ko. Ang sabi ko sa kanila, huwag kayong uuwi ng bahay nang hindi pagod. Kasi kapag hindi ka pagod, ang dami niyong oras mag-isip. At normally, iniisip mo, puro negatibo. Yayaman kaya ako. Sasali kaya sa aking prospect, blah, blah, blah. An idle mind is a devil's playground. Ang utak pag walang hindi isip, puro pagpangit ang papasok. You have to occupy your utak. Ilagay ang positibo, pag-uwi ng utak nyo, pagpagod tulog, ginabukasan hataw ko ulit. Second, do not entertain any negative thoughts. Avoid talking to dream stealers. Sino yung mga dream stealers? Mga magnanakaw ng pangarap. Ano niyo ba yan? Yes. Maganda ba negosyo natin? Yes. Natututo ba kayo? Yes. Tapos alabas ka dito. Pag uwi mo, nakita mo yung kaibigan mo, parang saan galing? Grabe sa global, payaman kami. Naku, global, mahirap yan. Ikaw naman, ha? Talaga? Mahirap ba yan? Oo naman. Ano pa? Tsaka mag-ibenta ka ng produkto? Oo. Naku, ang mahal ng produkto. Ha? Ganun ba? Salamat ha. Buti na kausap kita. Hirap na yung global. Alam mo, may utak kayo. Di ba? Kayo nakakita, kayo nakarinig. Yes.
Huwag kang papayag o huwag kang hingi ng opinion sa mga tao walang alam sa global. At huwag ka rin hihingi ng opinion sa mga taong nag-quit sa global. Bakit? Pag kayo ay humingi ng opinion sa mga taong nag-quit, tuturuan din kayo paano mag-quit. Alam niyo ba yun? Yes. Discouragement. Huwag kang papapito dito. Alam mo yun, sa discouragement, simple naman yan eh. Every time may mga discouragement, hindi sila ang magbabayad ng mga gastusin nyo. Hindi sila magbabayad ng tubig, kuryente, pamalengke, grocery nyo. Bakit kailangan nyo siya pakinggan? Ang pinakamasakit, pag kayo nagmamaneho ng kotse, sa global, hindi nila makikita ang kotse nyo. Ang makikita nila, sila walang kotse. That's why they will do everything to pull you down. Sample lang kita. Favorite illustration ko to. Anong tawag dito? Ito yung cellphone ko, tama? Halimbawa yung cellphone ko, sa mga first time, halimbawa cellphone ko nakapatong dyan. At habang nakapagkwentuhan ako sa inyo ngayon, kinukuha niya cellphone ko. At nakita ko siya, kinuha cellphone ko. Tama? At binulsa niya yung cellphone ko. Ako tuloy-tuloy pa rin sa pagtuturo. Question number 1. Normal ba yun? May taong kumukuha ng gamit ko na wala akong pakialam. Normal ba yun? Normal? Hindi. Second scenario. Ang cellphone ko rin nakapatong dito. At habang ako'y nagkukwento sa inyo, balak niyang kunin yung cellphone ko. Kunin ba? Akin yan. Kawatin ko siya? Yes. Yun ang normal. Hindi niya pala kukuha yung cellphone ko, inawat ko na siya. Bakit? Hindi ako papayag na merong taong kukuha ng gamit ko. Anything that belongs to me, pag may kukuha, babawiin ko kasi akin yun. Even yung marker, nahulog, kinuha niya, babawiin ko. Takip ng marker, nahulog, kinuha niya, babawiin ko kasi akin to. Anything that belongs to me, at may kukuha, ipaglalaban ko yun. Nakabalita na ba kayo na merong nadukutan ng cellphone? Yes. At habang nadukutan, nalaman niya. Nung dudukutan siya, ano ang gagawin? Nung dinudukutan, makikipaglaban ba siya? Sagot. Yes. Makikipaglaban? Yes. Makikipaglaban? Yes. Kasi kanya yung cellphone. Makikipaglaban? Yes. Yung mandurukot, whatever it takes din yun. Ang goal niya, kunin ang cellphone mo. Sabi ko, huwag mo na kunin! Akin yan! Walang magdurukot. Sabi, sige na nga, ayaw mong magdurukot eh. Uuwi, hindi. Whatever it takes, kukunin niya ang cellphone mo. Eh, since goal niya is makuha ang cellphone niyo, nakipaglaban din siya, may panaksak. Nasaksak ka, bang! Headline the following day. Isang lalaki namatay dahil sa pagkatanggol sa cellphone niya. Kung ang cellphone nga, ipinaglalaban ng patayan, how much more ang mga pangarap natin? Make sense? Kaya ako tumibay. Pangarap ko to eh. Hindi ako naapektuhan dito. Bakit hindi ako naapektuhan dyan? I'm very thankful sa mentor ko, the late Francis Miguel. Isa sa mga turo niya sa akin, ang negosyo ay madali. Ang mahirap dito, discouragement. Kung ito mahirap, dapat dyan ka maging magaling. Paano ko magiging magaling? Tulad ng turo ko kanina. Negative thoughts, negative people, and master and manage your emotions. Kapag ang tao, emotional, mahirapan ka. Pag-survey ka, halos lahat ng umalis dahil sa emosyon, galit, may tampo. Kaya ang turo sa inyo lahat, general rule, do not make any major decision if you are mad. Kasi kapag galit ka, hindi utak ang gumagana, kundi emosyon. Do not make any promises if you are happy. Pag masaya ka, lahat pinapromise mo. Pag hindi mo na-deliver, yari ka. Pag-join ka sa akin, dami mong spillover. Hindi mo na-deliver, yari ka. Master emotion.
Huwag kayo emosyonal. Gano'n ka dali mamasa ng emotion. There are many things in our life that we cannot control. Kayang kontrolin ng ulan? Bagyo, lindol, hindi mo kayang kontrol yan. The only thing you can control is your attitude and your action. Pag baha, gusto mo tumawid, pahupain mo baha, o lagyan mo ng tuntungan para makatwid. Pag may lindol, ang ginagawa nyo? Duck, cover, and hold. Hindi, uy, lindol pa sige. Bakit pa ba ito? Pag kayo ay may kausap ng alas 10 ng umaga, hindi dumating, hindi mo control. Kapag nangako na magpe-pay-in at hindi tinupad, don't feel bad. Hindi mo control. Ang trabaho nyo, mag-present. Nangako eh! Nagulat kayo? Mag-join daw eh. Hindi nag-join. Hindi mo control yun. Tama? Yes. Dagdag sa kwento yun. Gano'ng kabilis pamasa emotion? You can choose to be happy, you can choose to be sad. Nasa church ka, nag-pray, nakaluhod. May 2 bata naglalaro sa likuran mo. Magagalit ka? Yes. Kahit nasa simbahan ka, kasi may emotion ka. Anong bata doon? Naglalaro, nag-pray ako. Nakita mo yung tatay ng bata sa kabilang silya. Walang pakialam, nakatingin lang. Mas nagalit ka. Lalapitan mo, Brad. Yung 2 bata, anak mo ba yan? Oo. Anong klaseng nama ka? Yung 2 bata na laro, hindi mo nasawayin. Sumagot. Pasensya ka na, Brad, ha? Gulo-gulo kasi utak ko eh. Kasi yung asawa ko, na-aksidente kanina. Nasa ospital. Ang masakit nito, hindi pa alam ng 2 anak ko. Napatay na pala ang nanay nila. Gagalit ka ba? Zoom! Ganun kabilis mag-change ang emotion. So yun ang minaster ko. Alam nyo ba? Kwentuhan na naman to, di ba? 8 magkakapatid. Mga sabi ko, what is your side? Ako na yung pinakamagandang buhay. Isa, walang nag-join sa kapatid ko. Ang dami ko ito pinayaman. Because of my trainings. Kaya minsan ng kapatid ko, uy, Limpin, kaano-ano mo si Arnel? Arnel, kapatid ko siya, uy, congratulations, selfie tayo ba? Siguro mayaman ka na rin. Sabi ng ibang utol ko, hindi, si Arnel lang mayaman. Kasi swerte siya. Swerte. Huwag mo sasabihin, swerte kami. Kapag sinabi mo, swerte kami, tinanggap nyo, malas kayo. Tayo gumagawa. I respect people, even mga pamilya ko, wala nag-join. Alam nila ang ginogosyo ko. Hindi ako naapektuhan. Why? Because I always respect people. I-offer ko sa iyo, pag ayaw mo, okay. Sino may gusto? Ikaw, halika. Ikaw, halika. Ikaw, halika. Ikaw, halika. Tutulungan kita kasi gusto mo. Ganun. So, dumadali. Kaya hindi ko nalaman mag-network. Are you with me? Yes. At yan, pwede mo i-apply sa buhay mo, hindi lang bilang isang networker. Bilang isang tao, pwede mo i-apply yan. Kahit empleyado ka, pwede mo i-apply sa trabaho mo yan. Are you learning? Yes. Nag-enjoy ba kayo? Yes. Nag-enjoy ba kayo? Yes. Tama, di ba? Dapat ini-enjoy mo to. Last topic ko. Dapat ini-enjoy mo to. Kasi kung alam niyo ba yayaman kayo? Yes. Kung alam mo yayaman ka, dapat maging masaya ka. Yes. Di ba? Hindi ka pwede malungkot dito. Kaya na kayo na-obserbahan. Yung simple pag-yes mo, nakangiti ka, nakakagaan ng puso. Kasi nakikita ko, na-appreciate mo. Wala kayong pakalam sa oras. Meron kayong excitement sa katawan. Ha? Kailangan meron kayong excitement sa katawan. A global business is a people's business. Tao. At ang tao gusto bumarkada sa tao masayahin. Wala akong tao nakita gusto bumarkada sa tao puno-puno ng problema. Grabe si Boy, ayun, punta natin si Boy, grabe, ang daming problema niyan. Boy, kumusta ka na? Anong bagong problema ngayon? Ito nga, yung lola ko, ginahasa na naman. Di ba? Power. What do you notice? Sa presentation, nag-enjoy ba kayo? Yes! Natututo ka na, nag-enjoy ka pa? Yes!
imagine mo kung speaker, wala ka buhay-buhay. Yung pagtawag kayo ng Jane, Miss, welcome. Miss Arnel, Pin. Nalungkot-lungkot ko. Good morning. Yung mga pangarap ko. 1 million. 2 million. Tama? Kailangan na excitement. Sa mata. Di ba? Nagliliya. Masaya. Naka-smile. Everybody smile. Mag-smile ka, everybody smile. Di ba? Kailangan maging masaya kayo. Kasi pag ikaw malungkot, mahirapan ka dito. Doon pa lang eh. Nakita mo yaman ka, maging masaya ka. Kahit ka pa yumaman ngayon. Yung magbago lang ang pananaw mo. Kaya yung into kanina, di ba? Kaya ka thankful ka eh. Kasi yung manarinig mo ngayon dito, ay grabe ito. Hindi ito bulahan. Ito yung realidad ng buhay. Yung mapasaya ka lang, yung tumawa ka lang ng konti, blessing na yun eh. Pag ang tao tumatawa, maging masaya, nakakadagdag ng buhama ng buhay yun. Sa labas, kaya mo tumawa, grabe, dahil patayan, power. Corruption pa, gulo pa, bahag, di ba? Ang dahil problema sa labas, dito sa loob ng kwartong to, pinapayama ka na, pinapasaya ka. And last, siyempre, mag-focus kayo sa ginagawa natin, focus on your dreams, at skills. Siyempre, kailangan mo yung skills 50%, ito yung magka-prospect kayo, tama? Online, offline, mag-present ka, matuto ka mag-present. Ang bawat grupo, may kanya-kanya sistema, sundin nyo yung mga applies ninyo para magkaunawaan kayo. Iba yung turo ng company, iba yung pag-guide ng mga mentor, upline coaches ninyo. At siyempre, lahat na nakausap sa labas, isa sa mga goal nyo, maka-attend sila dito para ma-feel yung energy natin. At lahat ng company events like this coming November 20, huwag kang mawawala.